Pagbalik sa Pinas, hinarap naman ng castaways ang mga Survivor fans sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi nila akalain na ganito katindi ang pagtanggap ng tao sa programa. Maging ako ay natuwa sa kinalabasan ng aming pinaghirapan ng halos 2 buwan sa isla. Kapanapanabik. Nakakaiyak. Kaya ko to, tiisin ko. Nakakagalit. You give that necklace for me. Huh? I go down. You give to me. Attitude. That's why everyone hates you because of your attitude. Ang Survivor Philippines, parang isang teleserye. Inaabangan, tinututukan. I don't want to work with someone like that. Ano ba magalang katrabaho, ha? Why not quit now, then quit tomorrow, and suffer there in the island? At tulad ng mga teleserye, hindi mawawala ang mga diehard fan. Ako si Ant at ako ay isang solid Survivor fan. Gabi-gabing tumututok si Ant sa panunood ng drama ng totoong buhay. Okay, nag-start ako bilang Survivor fan way back nung sa US version. And then, dumating yung Survivor Philippines. Like, wow, okay to. How will it play out kung mga Pinoy yan? Siyempre, iba yung culture natin. Pero hindi lang sa panonood sa TV ang pagiging fan ni Ant. Inire-record pa niya ito at ginagawa ng episode recap sa internet para sa ibang fans. Siyempre, hindi kompleto ang pagiging fan kung walang Survivor collection. One of my prized possessions, ito talagang love na love ko itong anong to. This is the 3 male for the last immunity challenge for Survivor Philippines Celebrity Edition. So, love na love ko to. I really love this artifact because this is the last immunity challenge na alam natin pinag-uusapan. Ang island necklace ni John Hall. May sariling version niyan si Ant. Nabuot natin si John noon. Tapos every time di may interview sa kanya, ingit ako sa kanya kasi meron siyang suot na necklace na parang torch design. So, I decided to make one. Ito yung original Sculpey version. At bilang isang solid Survivor fan, may pinapangarap siyang gusto niyang matupad. For me, ang ultimate dream ko is to be part of the Survivor crew. Pero isa lamang si Ant sa milyong-milyong sumusubaybay sa Survivor Philippines. Buong Pilipinas, tumutok. Bawat episode, pinag-usapan at inabangan, kaya naman sa Facebook, umabot na sa 200,000 ang ating katribo online. Bawat isa, nakigulo at nakisali sa mga issue sa isla. Hindi lang online community ang apektado ng Survivor Fever, maging ang fans sa iba't ibang sulok ng bansa. Kaya naman lahat ng celebrity castaways dumayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para i-promote ang Survivor Philippines. Hello, Davao! At lahat ng kanilang pinuntahan, pinilahan at dinumog ng kanilang fans. Si Ervic, tinilian ng mga Ilonggo. Pag nag-out of town kami, may mga nakakatuwa na may mga nag-cheer para sa akin, may mga nagbibigay ng pasalubong, mga ganon. Ang bolerong si Aaron, parang nabola naman ang sangkatutak na fans. Wala akong hinihindian kasi masaya doon, and alam mo, enjoy. Kumbaga para lang nagtutour kung saan lugar. So, Ang
Ang promotor ng tours at shows na ito, walang iba kundi staff din ng Survivor Philippines. Yung regional promotions kasi, ito ay pinagsama-samang effort ng Entertainment TV, Regional TV, UBDM at iba't ibang departamento ng GMA7 dahil nga sa 60th anniversary ng GMA. So ito ay parang pasasalamat natin sa mga tao mula sa Luzon, Visayas, Mindanao dahil sa panonood nila ng mga programa natin. Sa successful regional tours and promos, walang duda. Lahat ng hirap at sakripisyo ng pagbuo ng Survivor Philippines Celebrity Showdown, sulit. Ang top 8 sa ating top 10 Survivor moments, ang birthday ni Solen. What do you guys do? Happy birthday! Oh, that's so Happy cute. birthday! Happy birthday, Solen! Watching that episode was really fun. Dahil sobrang nagkaagulo na sa dalawang tribo, pero sa amin parang may celebration kami. I really wanted to have any celebrant for that matter to be happy in the island. Hindi lang yung parang mapapalipas na sabihan mo ng happy birthday. Every person or every castaway has to have a good time on their special day. Pasok sa ating countdown. Top 7 ang pagkukwit ng pasaway na si Princess at ang almost quitting act ni Pretty Trisha. Kung pinag-uusapan yung gutom iba talaga eh. Parang feeling ko mamamatay na. Oo, hindi talaga magutom. Siyempre, iisipin ko kung araw-araw ko nagugutom ng gano'n. Ay, hindi ko naman kakayanin yun. Kasi ngayon pangalan, susuko na ako sa gutom. Okay, nagugutom ako, Peg. Pagkain. Lahat kayo nagugutom lang. Ayoko na nga, out na nga ako eh. Ayoko na, mapakamatay na talaga ako. Para kang tao, tapos naging lamok ka na lang, kasing ganun kaling-kaliit. Alam mo yung iba yung feeling eh, iba yung feeling na nandun ka. Iba talaga, talagang sobrang hirap talaga. After 2 days, tuluyan ang nag-quit si Princess sa laro. Why not quit now? Then quit tomorrow and suffer there in the island with no food. I'm gonna quit now. Buti na lang hindi ako nag-quit. And tama nga yung sabi nila na bakit ka magki-quit? Eh, napakaaga pa. Marami pang mga challenges, marami pang mangyayari. Abangan, kamusta na kaya si Doc Ferds at Buhawi matapos ang naging alitan nila sa isla? Kamustahin din natin sina Maika, Princess at Karen.